Good morning. Good morning. It's coffee time with God. Okay. Jesus appears to his disciples from Luke 24, verses 36 to 48. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Luke. The disciples of Jesus recounted what had taken place along the way and how they had come to recognize him in the breaking of bread. While they were still speaking about this, he stood in their midst and said to them, "Peace be with you." But they were startled and terrified and thought that they were seeing a ghost. Then he said to them, "Why are you troubled? And why do questions arise in your hearts? Look at my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see, because a ghost does not have flesh and bones as you can see I have." And as he said this, he showed them his hands and his feet. While they were still incredulous for joy and were amazed, he asked them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of baked fish. He took it and ate it in front of them. He said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and in the prophets and Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the Scriptures. And he said to them, "Thus it is written that the Christ would suffer and rise from the dead on the third day, and that repentance for the forgiveness of sins would be preached in his name to all the nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things." The Gospel of the Lord. Praise Praise to you, Lord Jesus Christ. So, ang And sa akin is yung ito yung personal reflection namin. witnesses. Sa akin kasi pag witness, mahirap yun, no? Kasi unang-una kailangan totoo. Yung sinasabi mo, kaya ka nga ginawang witness, para totoo yung sasabihin mo. Kaya binanggit ni Jesus dito yung kasi sabi niya sa mga disciples, nakita niyo ako lahat nangyari sa akin. Dinulit pa niya nga ulit yung unang sinabi niya before siya namatay at saka ngayon na nabuhay siya at nagkatawang tao talagang kitang-kita. Kaya sabi niya, ito kayo ang witness, kayo ang magsabi. So, yan yung nakatouch sa akin kasi mamaya sasabihin ko kung bakit. Amen. Okay. Yan din ang napili ko Witnesses. Witnesses kasi, ito ay sinabi ni Jesus, you are witnesses to these things. Ang kausap niya yung mga disciples niya. So that means yung sinabi niya sa disciples niya ay tumatagos yan hanggang sa atin, sa panahon natin. Tayong mga tagusunod ng ating Panginoon. We are asked to become witness. Especially yung kanyang mga sinasabi, repentance and forgiveness of sins would be preached in
my name to all nations. Ayun yung ano. So, that is the mission. At tayo will become witnesses. Kasi yung sa atin nga dito nabanggit din ni Jesus, ano, kung hindi kayo umabot sa panahon na yon, I will open your mind and hearts that you may understand. So, alam mo talagang ramdam na ramdam ko yon that we are asked to be witness doon sa lahat ng mga nangyari so that we will be able to preach repentance and forgiveness of sins. Okay, so Okay. ang intindi ko dun sa witnesses mo, ito ay nakatuon talaga sa disciples kasi si Jesus yung nagsasalita. So parang yung follower ka ni Jesus. And then, as you witness sa life ni Lord, sa mga experiences na nangyari sa iyo, it will become your mission. Yeah. Okay. Sige, so ang Message message sa atin. oo, ikaw o ako? Sige, ikaw. Ako kasi sabi ko nga, sobrang ano ko dito sa witnessing kasi ako ngayon talagang hindi ko naman sinasabing mabait ako. Bad nga ako 'di ba? Kaya nga ang ano ko ang aking kawirdohan pag namatay ako, kailangan good ako. Kaya every time na nagigising ako, bad pa rin ako, 'di ba? So, kailangan pa rin parang nagpapasalamat ako na, Lord, hindi yung nabuhay ako, kundi Lord, binigyan mo pa ako ng time para bumait. Ayan, para pag hindi na ako nagising, nasa langit na ako. So, yun. Hindi yung humaba yung buhay. Hindi po yun yung ano ko. Iba na kasi yung pananaw ko. So, ngayon, kaya yung witnessing, importante po sa akin yan. Personal reflection ko po ito, no? Very important sa akin ang witnessing. Unang-una kasi, binigyan niya ako ng mga pagsubok sa buhay ko na alam naman niyo kung lahat, yung physical, emotional, yung aking career, lahat. Naging way ko yon to witness to the people that God is with me in spite of the troubles that I have. Yung masaya ako in spite doon. Ngayon, kaya pagka kunyari na meron akong nakakabangga, ganun, iniisip ko, sabi ko, Lord, baka nagiging brutally frank ako o talagang gusto ko lang sabihin yung nasa isip ko na wala naman akong ibig sabing pinapatamaan. Pero ang gusto ko kasi lagi, pagka meron akong gustong sabihin, may naramdaman ako, hindi ko gusto yung yung gagawin mo, sunod ka sa akin, dahil, sige, parang sumunod na. Hindi. Gusto ko, kasi naiintindihan mo kung ano talaga yung gusto ni Lord para sa iyo. So, mas masaya pa ako na hindi mo gagawin yun kasi yun yung pananaw mo kesa yung susunod ka sa akin dahil yun yung sinabi ko. 'Di ba? Pero si Lord na ang nakakalam kung yung pananaw mo pananaw mo sa sarili mo o ginusunod mo dahil yun yung ng Holy Spirit. Alam naman natin na pag Holy Spirit, hindi tayo galit, hindi tayo naiinis, masaya tayo, magaan sa kalooban natin. So mas comfortable ako kaysa yung susunod sa akin na may sinabi ako, tapos iba naman yung isip, hindi rin ako doon masaya. So, kaya sabi ko yung witnessing, kasi yan yung witnessing, kailangan maging totoo tayo sa lahat ng ginagawa natin. Wala tayong tinatago na parang yung artista, mahirap yun, no? Yung artista, like, alam mo ngayon ko na-realize, mahirap pala maging artista. Kasi yung mga artist sila, paano kung yung yung actor, di ba, mag-boyfriend sila doon, syempre, loving sila, yung pala magkagalit sila, di ba? Ang hirap din, tapos aarte ka sa harap, tapos pakising-kising, gano'n, di ba? So, mahirap din, kaya nga,
Kaya pala pa sinabing artista ka, medyo nega rin pala yon. Kasi pwedeng hindi yung totoo yung hinarap mo. As a witnessing, it doesn't have to be that way. Hindi po pwedeng ganon. Kaya pag nagiging witness ka, ang sinasabi ng tao, alam mo, nararamdaman ko yung sinasabi mo. Hindi yung nakikita. Nararamdaman niya na kahit umuwi na siya, hindi ka nakikita, nararamdaman niya yung ni-witness mo. Kaya yun po yung witnessing ni God, hindi po yung nagkukunwari ka lang. Kasi pwedeng nagkukunwari ka, hindi nila yun mararamdaman. Kasi peke yun eh. Kunyari, nagpapakabait ka, pero hindi ka naman mabait. Hindi yun mararamdaman. Mm. Amen. So, magpakatotoo ka. Yon, tama. Okay. So, sa akin, yung mensahe sa atin, tingin ko ito yung tama ka, magpakatotoo. Ibig sabihin, ang totoo, tayo lahat ay makasalanan. Mm-mm. Kaya nga, ang binanggit niya doon sa ating pagiging saksi, yung repentance. Ibig sabihin, there are times na nagkakamali tayo. So we need to repent, go back to God, to Jesus, para bumalik na naman tayo sa Kanya, ang ating kalooban. And then yung forgiveness of sins. Ayan. Yan yung mga kadalasan na nagiging kahinaan ng tao. Binibigyan niya ng ano yan ng parang emphasis, stress, yung pagpapatawad, forgiveness of sins. And ikaw din, kahit na may mga times na nagkakamali tayo, we believe that God will always be merciful and compassion. Hindi niya pwedeng pigilin sa atin yung pagpapatawad niya. So, sa ating buhay, importante yung alam natin that we are human, all subjected to mga weaknesses, mga pagkakamali. Ang importante, we have to go back to Christ. Yes. So, yun yung ating gustong i-testify that we are weak, but God is so merciful and compassionate that He will not leave us alone. Yes, Lagi kaya na tayong kasama. kaya yun yung hope na binibigay niya lagi sa atin na yung walang yung parang yung Walang iwanan. hindi, yung wala na, yung sasabihin ba, yung may pag-asa ka, yung hindi ka mawawalan ng pag-asa, laging meron kasi nandyan si God. Yeah. Yun. Sa aming ginagawa ngayon, sa aming mission sa simbahan, this is accompanying families. Talagang may mga pagkakataon na talagang wala yung tinatawag doon, yung dryness, yung parang tamad na tamad ka mag-isip. Parang walang pumapasok sa yung mga pwede mo ipangaral. Minsan yung ating aksyon ay rude, hindi kind, minsan nagiging judgmental. And these are the times when we have to think deeply. Lord, I realize talagang mahina kami. But with you always with us, we can always go back to you and back to our passion and fire in serving you. So yun yung aming siguro laging nire-remind ang sarili natin. Because right now, ginagamit tayo ng Panginoon despite of our unworthiness, despite of our weaknesses, imperfection, tayo ay magiging daan din upang yung iba ay makarating sa langit. Yun yung aking na-pick up na message dito sa gospel ngayon. Amen. So, see you again tomorrow. In our coffee time with God. Amen.